Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito nga pong mga Chinese pa rin. No? Hindi po natin isasama dito si Mayor Alice Gu ng Banban Tarlac, pero ito po ay mas nauna sa kanyang issue. Ito po yung influx o yung pagdami ng mga Chinese students diyan po sa norte, diyan sa Cagayan, sa Tugigaraw, no, yung I think that is region 2, no. Meron po kasing na-discover ang ating butihing yung ACT-CIS party list nila Representative Erwin Tulfo, no? Kasi I think base po dito sa nabasa natin, personal niyang nasaksihan. Kasi nga, actually, nagkakaroon po ng Senate inquiry yata. Hindi Senate. Mahina ang Senate. Sorry House of Representative inquiry. No? Itong ating HOR, they are so busy in their hearings and also, simultaneous po meron din silang mga plenary sessions. Talagang trabaho bago sila mag-siniday break. No, I think nag-siniday break na sila Babalik na yung mga yan after ng SONA yata, no? Correct me if I'm wrong. So, nangalap po tayo ng mga articles para ma-supplement natin itong natagpuan ni Representative Erwin Tulfo. At mukhang ito po, yung kanilang natuklasan, lalong-lalo na yung bilang ng mga estudyanteng inchik diyan po sa particularly sa Tugigaraw or Cagayan ay pinabubulaanan po ng kanilang mga leader, lalo na yung mayor ng bayan na yan at ng gobernador. Pero bago po tayo magpapatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At ito nga po, meron na naman pong nag-share ng kanilang blessings, no? Nandyan po at nilagay ko na rin po ito sa ating community. Si Miss Beth M, no? Napaka-supportive po niyan at na kanilang grupo na mamaya ay ating babanggitin. No? Miss Beth M, maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtulong sa mga katulad naming mga pro-admin vloggers at mga small time ng mga admin supporter, no? Hindi tulad nung sa mga anti-admin. Nakita nyo yung mga views nila. Hindi ko alam paano sila nakakagather ng mga ganong views, no? Tapos yung iba dyan, bayaran. Paano nyo masasabing bayaran? Siguro gagawa tayo ng content dyan, no? Lalo na yung dun sa mautog. Mautog rally ba yun? Ano yun? Nausog, mautog. O mga krong-krong rally nila, no? Again, maraming salamat po Miss Beth M, no? Alam nyo, kwentuhan ko kayo ng maiksi. Ito pong mga nagbibigay sa atin o nagsishare sa atin ng blessings through super thanks, super chat, super stickers. Napapansin ko po mostly of them are from Japan. Kasi parang yen yung binibigay nila. No, naisip ko lang kanina while I was driving back from the school, dinrap ko yung anak ko, si Adam James. Na-realize ko, wait a second, that's yen, that's Japanese currency. Naalala ko, napakaswerte ko sa mga Hapones o yung mga residente ng Japan. No? Kasi, yung sponsor ko po, nung ako ay nasa Adamson, no, ito hindi lingid sa inyo, hindi lingid ito sa inyo, hindi ko tinago. At actually sinasabi ko to. Ako po ay nakakuha ng scholarship sa Adamson from sophomore to senior, no, from second year to fourth year hanggang mag-graduate ako. 3 years nasa scholarship program ako. Alam nyo sino yung mga sponsor namin? From Japan. Opo, may sponsor po ako. Sinabi nga nung aming director, kasi mga pari po yun Yung aming director pumupunta ng Japan para maghanap ng mga sponsors para matulungan yung mga
hindi maka-afford na mag-aral sa kolehiyo. Isa po ako sa pinalad kasi talaga namang wala Yung parents ko, yung father ko, tricycle driver. Yung nanay ko, magweweting. Saka yung nagpapa-ending sa basketball. Opo, yung first year ko, nakakuha ko ng sponsorship dito sa uncle ko. Pero ano yun? Tuition yun. Tuition lang. Hindi kasama miscellaneous. Hindi kasama yung panggastos mo araw-araw. So, tinaguyod ako ng parents ko. So, it just dawned on me, napakaswerte ko po sa mga Hapones. No? Lalo na yung mga Filipino-Japanese tulad nila Beth M, si Ai Chang, si Miyu, si Wanabet, si Sen Chang. No? Yung mga lahat ng mga taga-Japan na yung mga members natin, ilan sa kanila from Japan, alam nyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo babanggitin. Banggitin ko na si Ai Chang. Ai Chang, simula nung in-enable ko yung membership, isa siya sa talagang hindi kumakalas. Renew lang siya ng renew. Si Miyu, ganun din, no? Marami pa pong iba. Kaya nagpapasalamat po ako, no, sa mga nandiyan po nakatira sa Japan na tumutulong sa ating channel, no? May God bless you po, no? And always keep safe. At ganun din, salamat sa mga kasama natin sa chat box tuwing may video premiere tayo. At ganun din sa mga nagko-komento. Ang tatalino nyo na talaga, mga kababayan. Nawala na ang ad hominem talaga. Simula nung pinagalitan ko kayo. At least nakakapagbigay kayo ng inyong, bino-voice out nyo yung opinion at reaction ninyo dun sa video napapanood ninyo. Di ba napakagaling? Hanga na ako sa inyo. Yung may mag-ad hominem dyan, i-call out natin, papakita natin yung katangahan nila. So far, wala po ako nakikita Wala po. So all of them are positive, and if there is a negative, at least hindi ad hominem. It's your opinion. Yan ang gusto natin. So, shout out natin si Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, yung mga kasamahan nila Kai at Elora sa kanilang trabaho, sa kanilang departamento na palaging nanonood sa big screen. Shout out po sa inyo. No? At ganun din po sa buong bayan ng Palawan, Zambales, at dyan po sa norte, sa mga West Philippine Sea advocates. Ingat po kayo palagi. Sa mga ngisda dyan, mag-ingat po kayo. Alam nyo naman ng Chekwa, nagbigay na naman ng patakaran. No? Kahapon po, napanood ko po yung HOR dun sa Zambales, no? House of Representatives. Dun sila nag-session. Naiiyak ako sa bayan naming Zambales, mga kababayan, lalo na sa bayan ng Masinloc. Naluluha nga ako kahapon habang pinanonood ko yun No, magkakaroon tayo ng content diyan dun sa ginawa nila. No, kasi nakabasa po ako ng article Now, nandyan si Miles Tan, si Alex Andrade, Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Lorna Rafael, si Ilocana Kana, Carclea, si Hattori, si RN 2 cents, Nilda Arceo, Ninita Umali, si Red, si Mohamed, Danny Reynado, at ito pa si Malditang Lola, Mama Lou Parker, Jean Jagers, Virgia Pamposa, Simply Me Jenny, Honesto Pantala, Lozana Nerpio, Ludi Pamilar, Berna Villapuerte, Girlis Macarenas, Suset Balisteros, Willow B, ito yung mga bago kahapon sa ating chatbox, si Willow B, si Ligaya Hunyo, Romulo Bumatay, Leti Oreya, at Nelly Domingo. I think nabanggit ko na si Suset Balisteros. Si Suset po, si Beth M, si Priscilla, sila po ay mga nasa grupong Friends for PBBM. Maraming salamat po sa inyo at doon sa inyo pang mga grupo. Ganun din, i-shout out ko nga dito si May Dons. Yang si May Dons, laging sinisigaw ang pangalan ko pag nagkakasabay kami sa mga LS ng grupo nila. Dumadalaw din ako, hindi lang ako nagchat-chat kasi alam ko naman, marami na sila doon. No? Nakikinig na lang ako doon sa mga sinusuportahan nilang vlogger influencer. So, shout out kay May Dons. Okay? Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ito po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Pasensya na at humaba kasi ayan lang. Ito lang na video na to, the first video na mapanood ninyo every 9 PM California time.
or West Coast time at 12 p.m. sa ating bansang Pilipinas. Dito lang tayo mag-shoutout yung pini-premiere natin. No? Ito, pag-uusapan natin, it's all about the Chinese students. Kasi nakahuli po si Erwin Tulfo in his own eyes. Napatunayan niya. Duda siya. No? Ito po sa balita ng Manila Bulletin. Estudyante ba yan? Tulfo says Chinese students in Philippines look too old. Oh, yan ha. Kung tatagalogin natin, yun daw pong mga estudyanteng in-chick, diyan po sa ating bansa, particularly sa norte, ay mukhang matatanda na. Too old eh. Hindi niyan masinabing looks old. Hindi. Look too old. Sobrang tanda na. O ano ba? Tanungin natin si Lola Carclea. Lola Carclea, ano ba ang matanda sa'yo? Anong edad ang makukonsider nyong too old? Di po ba? O, kaya nga nagtatanong si Erwin Tulfo, estudyante ba yan? O, yan. Pero, bago natin halungkatin yung article na ito, i-discuss sa inyo, balikan natin. I-background check natin para at least mariminis nyo saan nagsimula ito. Ha? Kasi po, ito lang nakita ko, naku, nagkamali tayo. Ito lang po nakita ko, no? Marami tong article na to, pinag-connect ko na lang. Dito po sa ulat ng Politico, noong April 15, ha? Sabi diyan, may connect sa West Philippine Sea, Chinese students influx in Cagayan alarms Lara. So, ibig sabihin, matatandaan ninyo, itong Cagayan, nagkaroon ito ng 2 pang EDCA sites. At yung governor dyan, ayaw na ayaw niya dyan. Sabi niya nga noon, I rather go to China kaysa magkaroon dito ng EDCA sites. Sinabi niya yan. Friends of China siya. O, ngayon, naalarma yung isang representante na taga Region 2. Yan po ay si Cagayan Representative Joseph Lara. Nag-file nga po siya ng resolution na I believe itong House resolution niya ay ngayon pong ginagamit para sa hearing. Ha? Kasi naalarma siya eh. Oh, ang dami daw nag-i-enroll na mga Chinese students doon sa probinsya nila, sa Cagayan. Ha? At the same time, yung karatig bayan niya, Tugigaraw. I think mga Region 2 yan eh. Ha? Itama nyo ako kung nagkakamali ako. In a House Resolution 1666, Lara mentioned reports that these students are being sponsored by the local government units and supportive to the Belt and Road Policy of China and are opposing the establishment of an enhanced defense cooperation agreement in the site. Lara said the influx of thousands of Chinese in the province is highly suspicious and alarming. With the prevailing situation in the West Philippine Sea and in view of Cagayan's strategic geographical location, the increasing number of Chinese students in the province poses serious concerns to the national security of the Philippines. Ayun po ang sabi niya. Okay? So ito po yung resolution, House Resolution 1666. Ito po ngayon yung tinatakel sa hearing dyan sa HOR. I think isa sa mga yan ay si Representative Ace Barbers, no? Mahusay po yan. Okay, now, nung binalita yon, umalma ang Chinese Embassy. O, di ba? Mga mga salaula talaga. Dapat talaga nang i-expel yung mga ambasador dyan, no? Sa Philstar Global, anong sabi? April 18, ha? 3 days after, binalita ito ng Philstar. Chinese Embassy hits unfounded claims versus student exchange. Ayan, unfounded claims daw. Yung sinasabi ni Representative Lara. Okay? So, siyempre, hindi pwedeng hindi magsalita ang mga Chekwa. Alam nyo naman. So, eto po mga kababayan, ang sabi ng Chinese Embassy. The Chinese Embassy on Thursday criticized the allegations related to the presence of Chinese students in Cagayan Province, saying that the claims fuel distrust and animosity
toward Beijing. Ay, nako, ayan na naman tayo. Kasi ang sabi ni Lara, doon sa ano niya, na natanggap niyang report, meron pong 4,600 Chinese nationals or students na nasa Tugigaraw. Ibig sabihin, mas maganda ang eskwelahan, no, kumpara dyan sa Metro Manila, yung mga tinaguri ang mga prestigious schools, mga scholar ng bayan, or ano ba yung tawag doon? Yung UP, no? Ateneo, De La Salle, Uste, ano pa, Mapua, Lyceum, yung mga yan. Di ba? Ibig sabihin, mas magagaling, no? Mahusay, top rank, number 1 ang mga eskwelahan sa Cagayan at Tugigaraw kumpara sa mga eskwelahan sa Greater Metro Manila. Di po ba? Tama, mali. Kayo, ano naiisip nyo? Bakit sila nagpupuntahan doon? Ayun ang tanong ni Lara. Ano meron doon? Di ba? Okay? So, ayaw tanggapin ng ano yun. Hindi ko na babasahin kasi sabi lang nila, unfounded claims eh. Pinopolitika lang daw po, mga kababayan. Hindi ko na po babasahin sinabi. Nagba-background lang check tayo dito. Okay? Now, eto po. After na magsalita na naman ng Chinese Embassy sa ulat ng ABS-CBN, ano po ang sabi dito nung mambabatas? Solon defends proposed probe on influx of Chinese students in Cagayan. Talaga pong pinangangatawan ni Congressman Lara. Ito sabi niya, Cagayan 3rd District Representative Lara defended on Tuesday his proposal to conduct a house inquiry into the alleged influx of Chinese students in his province schools amid the growing tensions between the Philippines and China in the West Philippine Sea. He denied observations that such moves fan xenophobia and racism. Kasi ito yung sinasabi ng Chinese Embassy. Huwag kayong magpakalat ng xenophobia and racism. Ganon din yung ini-echo nung isang Chinese activist. Huwag daw magpakalat ng xenophobia. Yung parang takot sa mga inchik at maging racist tayo. Mukha niyo. Quote, walang basis yung pagsasabing yan. Kasi ang talagang intensyon ko naman po na maghain niyan ay para imbestigahan lang yung paglaganap ng international foreign students. Nagkataon po, mga Chinese students po ito. Di ba? Tama naman siya, no? Kami nga doon sa isang school na pinagturuan ko, nag-open kami ng international students, tatanggap sa sila ng business management. Taga Butan. Hanapin nyo na lang kung nasaan yung countryng Butan. Nandiyan po yan sa baba ng China. Napakalit na country niyan. Bulubundukin pa. Ang pinapadala nila, minsan isa. Maswerte na kung makalima kami in one semester. Biruin mo yan. Pero ito, 4,600. Di ba? Kaya, tama lang. Walang masamang tinapay. Naman namin to? Country naman namin to. Di ba? Bakit? Probinsya na ba kami ng China? Hindi naman Ang dahilan kasi nila, meron daw kasing pinagkasunduan nung time nito, yung time nito, between our higher education saka yung Ministry of Education nila na magkakaroon ng foreign exchange. Siguro yun ang ginagamit nila. Nabalangkas na po natin ito dun sa ating mga previous vlog. Hindi ko na po babalikan yun. No? Now, dito. Balik tayo dito. Pumalag naman ang opisyal ng mga taga-Cagayan doon sa sinasabi ni Representative Lara. Sabi diyan sa Manila Bulletin, Cagayan officials deny surge of Chinese students. Ayun naman pala. Dininay nila, mga kababayan. Local officials had belied the allegations of a Solon who has sought an inquiry over the alleged presence of many Chinese nationals studying in this province, particularly in this city. Sino po yung pumapalag na yan? Ito po.
Ito kasi nasama dito ang Tugigaraw. Ha? Ito na. Tugigaraw City Mayor Myla Rosario Ting Ke. O, bawal maging xenophobic. Bawal isipin yung Alice Go. Kasi nabanggit ko ay Ting Ke, ang mayor doon sa Tugigaraw City. Di ba? O, tatanong lang tayo. Kasi si Alice Go, saka lang siya napansin dahil sa Pogo. Tanong natin, eto kayang si Mayor Ting Ke. Oh, ayun lang yung tanong ko. Kayo na magdagdag. Pwede po ba? Oh, di ba? Maimbestigahan din? Mayor Ting Ke? Oh, question. Oh. Tandaan niyo Mayor ng Tugigaraw City, Ting Ke, denied Lara's claims online during the Pandesal Forum at the Comuning. Yan. Lara alleged that the city government is sponsored. Ayun. Ina-allege niya na nag-sponsor daw ang city government sa mga inchik para makapunta doon. Ha? However, Ke, yung mayor ng Tugigaraw, said this is illegal and the COA does not allow it. In addition, si Ke, that they are helping many Filipino students pursue higher education instead of Chinese nationals. We have more Filipino students whom we need to support their studies and education. Eh sino ba naman tanga na isang lugar, no, na magi-sponsor pa, magbibigay pa ng scholarship sa mga foreign nationals kaysa sa nationals ng bansa? Gago na lang yon. Bakit? Bawal yun. Kaya nga nag-aral yan sa ibang bansa because they have money. Dito na lang, oh. Ha? Oh, segue ulit tayo. Kwento ko ulit. Yung sa anak ko, sa UC Davis, so ito po, oh, dami niyang binigay na damit sa akin. No, I think 3 yung ganito ko. Isa, nakita nyo na isa. Isa, puro kulay blue po lahat. Mahilig tayo sa dark color, eh. No? Sa University of Davis, merong mga Pilipino, dyan, may isang Filipino group. Eh, anak ko, member, maski na hindi ako marunong mag-Tagalog, eh, Pilipino naman siya. Born siya sa Pilipinas, eh. Dito nga lang lumaki, kasi 7 months pa lang, dinala ko na dito. Eh, dyan po sa Lourdes. Oh, di ba? Alam nyo yan. Lourdes, dyan sa Manila, lapit sa Mandaluyong. Oh, tulay lang ang pagitan yan. Ha? Naikwentuhan ko siya. Oh, paano ka sumali dyan? Di ka marunong mag-Tagalog? I understand a little bit, and they help me out. They're so nice. Oh, but there's a lot of Filipino students that come from the Philippines. Foreign students. Pero mga Pilipino nag-aaral diyan sa Davis. Galing Pilipinas. Wala pa silang scholarship. Depende na lang sa school dito kung meron silang program at talagang mahusay na mahusay yung bata, they will give them a scholarship. Pero pag wala, magbayad sila ng out-of-state tuition. Ang mahal-mahal po noon. Lalo na sa California, nakakaw. Pag hindi ka residente ng California, wala kang residency, babayaran mo yung, halimbawa, $1,000 per subject, mababayaran mo, per subject, per unit. Ang hirap po. Kaya dito, I think may punto naman si Mayor Ting Ke. Na hindi, bayaan mo silang magbayad. O ngayon, magkano ang bayad? Yan ang malalaman natin mamaya. Okay? Oo, Ke also denied the reported 4,600 Chinese students enrolled at St. Paul University, Philippines, Tugigaraw. She said only 486 foreign students, Americans, Chinese, Indonesian, Japanese, and Vietnamese are enrolled as verified by the CHED. Talaga na bara. Ayan, dumidepensa po si Mayor Ting Ke ng Tugigaraw City. Kasi most of them ay naka-enroll po sa St. Paul University. Actually, dumipensa na dyan yung madre. Nabasa ko po yun. Ito pa. Kasi sa ibang mga report, diploma for sale.
Yung iba pong report nabasa ko din yon, no? Ito naman ang sabi ngayon. Kasi daw yung diploma, magkano? Magkano ang bigayan? Magkano ang tuition fee nung mga foreign students, mostly Chinese? Oh, yung galing-galing naman. Belied, pinasinungalingan. That Cagayan schools are diploma mills. So, di ba? Pinapasinungalingan ni Mayor Ke yung balita na diploma for sale. Hindi naman daw po. Wala po silang farm. Tulad nung kay Mayor Gu, hindi po sila farm. Ano meron kayo? Ano po? Manukan. Bakit manukan at bakahan? Breeding po kami sa breeding. Nagbi-breed po kami. Crossbreed po kami ng manok. Ewan ko. There is no truth to the allegation that Chinese students pay, how much? 2 million pesos to get their degrees in Cagayan universities. She said that tuition for foreign students at SPUPs is around $1,000 or 55,000 pesos per trimester. So, per trimester, so $3,000 na yan. Trimester Ilan yan? 4 months. Tama ba? Isang semester, 4 months or 3 months? I don't know. Kasi kami noon, regular lang 2 lang She said these foreign students are not considered a threat to national security as they pass a stringent process before entering the country. Really? I don't believe that. Di ba? Kaya ito po. Ito po yung napagkasunduan kasi. Ito yung sinasabi nila. Ito sinabi ni Governor Manuel Mamba. Actually, disqualified na Pero meron po siyang apila, Okay, hanggat walang finality yung apila niya, talagang ayaw niyang umalis. Kapit tuko. The entry of all foreign students into Gigarao City was covered, ito yung sinasabi ko kanina, by the Joint Memorandum Order Number 1, Series of 2017. Sinong presidente? Sinong presidente? Dan. Or consolidated implementing guidelines on the entry and stay of foreign students in the Philippines under Executive Number 285 Series of 2000. Ayan, yan ang sabi dito. Okay. Now, ito pa, another article. Dagdagan lang natin para maburyong tayo sa kaka-article. GMA News Online. Bureau of Immigration, Islam over concerns on Chinese students influx in PH. Sino pong nagsabi nito during that time, nung wala pang kudita sa Senado? April 25 ulat ng GMA News. Ang walang iba kundi ang inyong leader ng Senado ngayon na kuditors, ang tawag natin kuditors, si Senate President Chis Escudero. Kung talagang may duda ng mga espiya yan, bakit hindi ginawa ng Bureau of Immigration ang kanilang trabaho? Ayan, sabi niya, hindi ba dapat istrikto tayo sa pumapasok sa ating bansa at mas maluwag tayo sa mga lumalabas sa ating bansa? Mapadayuhan man o kapwa nating Pilipino? Ganun magsalita si Escudero, di ba? So, kinatastise niya. So, ang depensa naman ng Bureau of Immigration, ito po. The Bureau of Immigration said a total of 1,516 Chinese nationals were granted student visas in Cagayan for 2023, all endorsed by St. Paul University, Philippines. Yun ang pagkakaalam ninyo. Hindi naman natin maaasahan yung mga yan di ba? Ano ba ang sabi ni Loren Legarda doon sa hearing ni Alice Go? Ito ang problema sa ating gobyerno. Marami ang mga, di ba? Lalong-lalo na sa PSA.
Yung mga kawani ng gobyerno na matatakaw sa, di ba? So yan, pinagagalitan ni Chis Escudero that time ang Bureau of Immigration. O now, eto na. Eto na mga kababayan. Ha? Politiko. Sumausaw na rin si Coco Pimentel. O, April 22. 400 or 4,000? Coco Pimentel 6 packs on alleged Chinese influx in Cagayan. Ayan. Okay, sabi niya dito, the Bureau of Immigration later refuted this. So yan, sinabi na natin kanina yan. Mukhang mali ang packs. 4,000 ang binabalita. Pero nabasa ko rin ang statement ng schools na 400 lang. So hindi na nakakaalarma. Pimentel, however, wants Senator Hontiveros called for a hearing to push through so that senators can get the facts right from officials amid allegation that these Chinese students paid 2 million to get their diplomas without attending classes. Pero yun, parang bayad lang ako, magbulakbol na ako, balik na ako sa China. Pag finals na, ganun, magre-report na lang ako, kaya ganyan. Oh. Kaya nga ako, nag-iingat din ako. Kung uulitin ko ang mga aligasyon lamang, siguro mas maganda na mag-hearing para marinig ang facts. Saka isang private school lang ang may foreign enrollees. Tanungin natin sila. Oh, ayan. Kaya nga po, nagkakaroon ngayon ng hearing sa House of Representatives. Wala pa po sa Senado. Kasi ang inuuna ngayon ni Hontiveros ay si Alice Gu. No? Yan, si Alice Gu, talagang ano po, bibigyan pa natin ng content yan kasi may nakita po tayong video. Nanghihingi po ako ng permission dun sa isang YouTuber, no, na kung maaari magamit ko yung video niya for reaction and opinion. Okay? Now, nagsalita po ang St. Paul dyan. Okay? Pero bago sila nagsalita, unahin na natin itong ating main article. Ulitin ko, Manila Bulletin, estudyante ba yan? Tulfo says Chinese students in Philippines look too old. Yan, sabi niya. Matatanda po talaga mga kababayan. ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo has aired a very serious reservation about the Chinese students who are flocking to the Philippines. They look too old to be students. Tulfo, the House Deputy Majority Leader for Communications, said he witnessed, tulad na sinasabi ko sa inyo, the presence of Chinese students during his recent visit to Tugigaraw a few weeks ago. Quote, nagulat ako kasi karamihan sa mga sinasabi nilang mga estudyante ay hindi naman mga mukhang estudyante. Karamihan sa kanila, mga itsurang matanda na. Ito ang nakakabahala. Baka mamaya, sinasakop na nila ang ating bansa. O, ayan, di ba? So, yan ang mahirap, no? Ang matindi nito, bakit matatanda? Na-witness niya eh. Ang depensa po ng mga iba, sabi daw, baka nagma-masters o nagpi-PhD. Hindi naman talaga sinabi ni Erwin kung anong mga, ano ba yan? Bachelors, di ba? O, hindi niya sinabi kung bachelors, masters, or PhD. Pero ang sabi niya lang, they look too old. Baka naman look too old, mga militaries. Nagkukunwari lang, mga estudyante. Sa totoo lang, mga stupids. Di ba? Oh, itong masakit, mga kababayan. Ang tanong, bakit sila dyan sa Cagayan? Bakit inopen nila dyan sa Cagayan? Ha? Dahil ba ang lapit ng Taiwan? No? Bakit puro Chinese? Ang depensa ng St. Paul, hindi naman po lahat. Sabi ni Mayor Tingke, hindi naman po lahat. Hindi po ba? Gaano ba kaganda ang St. Paul University dyan sa Tugigaraw? Number 1 po ba kayo based on our national ranking ng mga magagaling talaga? No? Hindi naman po sa nag-aasar tayo, pero gusto kong malaman. No? Kung ganun naman pala, ipopromote ko na lang yung St. Paul University dyan sa Tugigaraw para hindi lang mga Chinese ang pumunta dyan. No? Di ba? Sa akin pong opinion, kaduda-duda. Kung nagawa ng mga
Chinese government na iimplanta si Mayor Alice Guo ng Bamban at yung pangang isang na topic natin na dyan po sa Camarines Norte sa Bicol Province na yung isang town po dyan. No, hindi po sinabi dun sa balita kung anong town, pero yung ating mga netizen, tulad nung may nag-comment, alam niya eh. Kasi scenic view. Parang ang ganda ng lugar eh. Pero, ang mayor daw po ay parallel dito kay Alice Guo. Ayan. So, hindi lang si Alice Guo ang ipinaplanta nila. At bakit dyan sa Tugigaraw at Cagayan? Kasi may EDCA sites eh. They are surveilling. Sa akin lang pong opinion. Ha? Bakit ang dami? Diba? 400, 4,000, whatever have you na numbers, madami pa rin yan. Bakit okay sa Pilipinas, ang dami namang mga inchik talaga, nandyan na sila eh. Yun na nga masakit eh. Nanggagalaiti tayo dito sa mga inchik na nandyan sa norte at nandito sa Tarlac. Pero hindi nyo alam, ang dami na dyan sa loob ng Greater Metro nila. may Chinatown, o di ba? May mga China schools. Damo ako totoo lang kung ako lang ay paranoid na, ha? May xenophobic na ako, ha? Imbestigahan ko na lahat 'yan. Pati yung mga may-ari ng negosyo ng mga last name ay inchik. Ayun. Alamin ko na saan galing ang mga finances nyo. Kung ako lang ha, kung ako lang. Tiyak, itong video natin, titirahin na naman to ng mga inchik, ipapaban na naman ito sa YouTube. Parang pang West Philippines Sea. Pag sinasabi kong inchik o chekwa, talagang ban eh. Ban yung video, hindi ma-recommend ni YouTube, ayaw. Siguro, ang laki rin ng porsyento ng inchik dyan sa YouTube. Oh, yung West Philippines hindi man lang maka 5,000 views, wala talaga. Buisit. No, pag sinasabi kong chekwa, wala na, naban na. Kaya inchik na lang. Di ba? Napaka-bias nyo naman to. So, ang daming inchik dyan sa Pilipinas. So, hindi lang naman dyan sa Tugigaraw, Cagayan, Norte o sa Tarlac. Ang dami dyan, no? Tignan nyo na lang yung mga may-ari ng negosyo, puro inchik. Ba't di nyo tirahin yun? Yun na nga eh, sinasabi ko na nga sa inyo eh. Paimbestigahan nyo yung finances nila. Baka mamaya, hindi mga hindi authentic ang birth certificate. Di ba, bato? Oh. Di ba? Oh, sige nga. Kaya itong si Erwin Tulfo, fact check. Real talk. Pinuntahan niya for him to believe. Oh, tama ba yun? Sinabi ko. You wanna see it? You wanna know the truth? So therefore, I'll go there to see it for myself. O, di ba? Ayun. Nakita niya. Yan ba? Baka naman 70-80 na yun nandun. Di ba, Carclea? Hindi naman siguro mga kaedad ni Carclea yan. Si ating Lola Carclea, napaka-beautiful pa. Ay, bumabawi pa si Toki. Sige na nga, wag na nga. Hindi ko naman pwedeng gamitin dito si Maydons. Hindi ko naman barkada yun. Ika nga ni Banat Boy, tropa. Di ba Banat Boy, tropa yan, tropa. Oh, si DJ Byron, tropa yan. Si Maydons, ewan ko. Di ba Carclea? Si Carclea na lang. Gaano ba katanda ang matanda, ha, Carclea? Sige nga, sagutin mo nga ako dyan. Kabagay, nanonood pa ba to ng video ko? Hindi na yata eh. O kayo po mga kababayan, ako nakikita ko, bakit sila nagpupuntahan dyan? Kasi nga, may EDCA sites. Kung sakali man mangyari ang hindi natin inaasahan, di ang dali nilang na-infiltrate yung EDCA. Di ba? Na-neutralize ka agad yung enemy. Nandyan sila 400, 500, 1,000. Ilan lang bang tao sa EDCA natin? Saka lapit sa Taiwan. Oh, di pinalibutan na nila ang Taiwan. Meron doon sa mainland, meron sa atin sa norte. O tapos, luto na ang buto-buto. O di ba? Kaya dapat lang, dapat ang estudyante nyo lang dyan na check-one ng mga foreign students nyo, hindi lalagpas ng 100 eh. Di ba? At ang sabi pa nga sa report, di ba? 1.2 million. Ha?
Yun yung ini-echo ni Lara, 1.2 million. Diploma for sale. Pero sabi po nung ni Tugigarao's mayor, si Ting Ke, parang English yun Think quick. Ay, Ate Maite, Ke, yung last name niya. Hindi pala yun hindi pala Espanyol yun Inchik pala yun yung word na Ke. Kaya ikaw Ate Maite niloko mo ako. Yung Ke, hindi pala Espanyol, Chinese. Magagaling na naman ito si Ate Maite sa akin. Niloloko mo naman ako, Toki. Siyempre. Di ba? 1.2 million. Nako! 1.2 million. Kung totoo man yan base kasi hindi naman siguro magsasalita itong si Representative Lara kung wala rin siyang facts. Sabihin nyo, kung 400 lang, ilang klase na yan? Di ba? 400, 5 kwarto, 5 section na yan. Kasi bakit? Di ba isang room, 50 ang capacity? Kung 50 ang capacity, 400 divide by 50. Len pasok. Di 8. 8 classes? Wow! So, 400 times 1.2 million, how much? Paki-calculate nga po. 400 students, 1.2. Di ilan? 48 million. Pero yun yung isang buong taon, trimester di ba trimester ilan? 3. Bakasyon lang sila ng 3 months. Tapos balik na ulit. Di ba? Biruin nyo, sa buong taon, meron kang 48 million. Ay, ba't tiwan-tiba ka dyan? Ayan na ang lifeline ng school mo. Hindi mo na kailangang mangingin ng tulong sa CHED. Bakit meron ba kayong dyan? Yung bang mga tinuturo nyo dyan? English? Patingin nga ng nyo, curriculum nyo bago kung comprehensive kung gaano kagaling, ano ba pinag-aaralan ng mga hinayupak na ito. Bahala na kayo kung anong gusto nyo sabihin, basta may 1.2 sila. Eto, yung last article natin. GMA News Online, May 22. St. Paul denies charging foreign students 1.2 million, says enrolled Chinese only 120. Ano ba talaga? Ang gulo nyo Sabi nung mayor 400 lang Ngayon naging doble na. Di ba? Inconsistent. Grabe naman mga kababayan. Huwag nyo naman loko-lokohin. Tingnan ko kung mababalikan ko yun. Kung mababalikan ko mga kababayan Ano ba yun? Ito ba yun? Ito ba yung article na yun? Ito nga Ano ba sabi dito? Yung sinasabi ni Mayor Tingke. You think? Ay Chang, you think? Ikaw hindi nga nag-iisip dyan. Di ba? Ito sabi yung kaninang article natin, Cagayan officials deny surge of Chinese students April 20, 2024. Nandito po, sabi niya, she said, only 486 foreign students, Americans, Chinese, Indonesians, Japanese, and Vietnamese are enrolled as verified by the Commission on Higher Education. Diyan po yan sa St. Paul University. SPUP. Aba, St. Paul Akala ko naman. Di ba yung St. Paul, Manila, meron dyan sa may Padre Paura ba yan? Diyan sa Malate, yung may LRT, malapit sa UP Manila yan. Yung St. Paul, mga pang ladies lang yan. So, ibig sabihin, mga babae lang yung naka-enroll dito sa St. Paul. St. Paul, Manila di ba? Puro babae dyan. Tama nyo nga ako kung mali ako, parang women's pero nagkaroon na po ng lalaki. Kasi nagkaroon ako ng roommate na lalaki pero fine arts naman yung kanyang kurso. 486 lang yon. Ngayon, ang tanong dito, kailan ito? April. Nag-trimester na ba kayo? Biglang sabi dito, a month after lang to May 22, sabi ng GMA. Ang sabi ng St. Paul, says enrolled Chinese only 828. Pero yung sinasabi dito ni Mayor Tingke,
ito daw pong 486 na naka-enroll sa UP ay iba-iba ang nationality. May Amerikano, may Inchik, may Indonesians, may Japanese and Vietnamese. Sa 486, it is a mixture of foreign nationals. Pero pagdating dito sa ulat ng GMA News Online nung May 22 lang, nung Martes, o tama ba? Martes o nung Miyerkules, sinasabi ng St. Paul, diyan pa lang sa heading, enrolled Chinese only 828. Oh, ano ba talaga? Sino ba nagsasabi ng totoo? Yung mayor ninyo o kayo? Ayun yung basihan ko ha? Kasi itong ulat ng Manila Bulletin, itong article na to, April 20, sinulat. A month after, nagsulat itong ginagawa ng hearing, nung umaten na sila sa hearing, sinabi ng St. Paul, ang naka-enroll na Chinese ay 828. Doon sa sinasabi ni Mayor Tingke na 486, ilan doon ang Inchik? Kasi sabi niya, doon sa 486, ang foreign nationals na naka-enroll dyan ay Amerikano. Limang nationality yung binanggit niya eh. Sa 486, ilan doon ang percentage ng Inchik? Di ba? Hindi niya sinabi. Pero dito, sinabi ng St. Paul, 828 po ang Inchik. Tama, mali. Ayan intindihin natin. Sabi dito, at present, he said, sino yung nagsasabing he said? Sino? Hindi man sinabi yata dito. Si Morales, Itong Jeremy Morales, University Director for Internationalization. He said, St. Paul there are 828 Chinese students enrolled in university of which are attending physically. So, nasaan yung 628? Probably online, nandun sa bayan nilang China. Di ba? So, anong sinasabi ninyo? Doon pa lang sa numero ng estudyanteng Inchik, inconsistent na. For a month, ibig sabihin, nagsimula na kayo ng trimester. Hindi naman siguro, kailan ba kayo nagsimula ng school year? Di ba? Tama, mali. Kung part yan, kasi April, May, imposible naman, nag-trimester ka agad kayo in just 1 month. Paano ba? Di ba? 828 ka agad. So, marami pa rin ang Inchik o ilan na iba pang foreign nationals. Di ba? Kasi dito, sa hearing na to, sa article na ito, pinabubulaanan ni Jeremy Morales ng St. Paul University Director for Internationalization na hindi naman po 1.2 million. Ang sabi niya, they are charging them $1,000 or 55,000 pesos, which is nasabi rin ng St. Paul. Ayan. Per trimester yun Per trimester, meaning 3 times silang magbabayad ng $5,500 or $1,000. So therefore, $3,000 per whole year. Pero yung bilang ng Chinese students ay hindi tumutugma dun sa numerong binibigay ni Mayor Tingke nung umaten siya nung kapihan dyan sa Kamuning, yung sa Pandisalan. In 1 year, the students enroll in 4 trimester. Teka muna, ang gulo mo eh. Ang gulo. Ang sabi niya, Morales said St. Paul charges 1,000 or around 5,800 per trimester for each foreign student. Pagdating dito, in 1 year, the students enroll in 4 4 na trimesters? So, ibig sabihin, quarterly. Di ba? Every 3 months, enroll ka. Kasi 4 daw ang gulo naman ito. So, okay. So, ibig sabihin, 4 na quarter. Gulo. So, for the students to complete their grad school grad school. Hindi bachelor's. Grad school Nagma-masters or nagpi-PhD. They are enrolled in at least 10 trimesters. It does not reach 1.2 million. Okay. Let's find out. Sabi niya, kung tama tong math ko in 1 year, the students enroll in 4 trimester. Tri means 3. So, 4. So, 4 times 3, 12. So, ibig sabihin, every quarter, enrollment. Paano ka nakapagbakasyon? Gaano kaiksi yung pag-aaral mo? 2 months, aral ka. 2.5 months, aral ka. Tapos, bakasyon ka ng every 2 weeks. Every katapusan ng quarter. Maybe, ganun ang arrangement. Kasi grad school naman to.
In grad school, you can set your own pace. O, yung mga nag-grad school dyan, yung mga nag-masters and nag-PhD, alam ko po yan. Kasi nakatapos naman ako ng 18 units sa aking grad school, no masters. Di lang ako natuloy dahil nagpunta na ako dito eh. Ang aking minang-masters noon ay IT, Information Technology. It is a requirement for me para makuha ko yung totally yung position in a higher level. Para maging siguro, director ako na. Ang bilis ng promotion ko, mga kababayan eh. Nung nasa Pilipinas ako. Pero, maambisyon si Tokis. Sabi niya, spokening dollar ang gusto ni Tokis. Pasensya naman, no? Nagyayabang na naman si Tokis. Hindi po, totoo po yun. Pinakita ko dito yung masters ID ko sa Adamson. Adamson din nag-masters ako. No? Sa aking alma mater. Adamson, alma mater, dear. Yun po yung aming hymn, no? So, 4 trimesters, ang sabi niya at least enroll sila ng 10 trimesters. 10 trimesters? In 1 year sabi niya eh. So, the students to complete their grad school program, they are enrolled in at least 10 trimesters. 10 trimesters? Sa isang taon. Ang gulo. Naguluhan ako. Bahala na kayo mag-isip. Hindi ko na alam yung math ko, no? Bahala na kayo mag-analyze diyan. Basta hindi daw umaabot ng 1.2 million yung sinisingil nila. Ang 1,000. Eh kung sasabihin ko na lang, no, direct mathematician o direct mathematics, 10 trimester. Yung 10 trimester ang laki niya, 10 taon. Ang gulo. Siguro 10 months yan. 10 months, ha? Kayo nga magagaling dyan sa math. Bobo ako sa math no? Tingnan ko nga si Google, 10 trimesters. Nga. Ewan ko. Ano daw? Pati si Google. 10 trimesters or 12? Ang gulo, hindi ko rin po maintindihan talaga mga kababayan. Pakipaliwanag nyo na lang dyan. Oh, eto pala. So tama naman tayo sa trimester. Yung trimester is made up of 10 weeks. Oh, di ba? So sa isang trimester, may 10 weeks. Ha? So therefore, yung 10 trimester, they have to complete 100 weeks. Oh, yun. Tatapusin mo yun. Para daw makuha mo, matapos mo yung iyong grad school. Oh, so in 10 trimester, kailangan matapos mo para makagraduate ka. Ayun, 10 trimester, 100 weeks. Oh, galing naman. Nakuha natin. Tama ba ako? Mali ako. So sa kabuuan daw niyan, hindi naman po magre-reach ng 1.2 million. Eh sabihin mo na 1,000 kada trimester. Oh, so 10,000. $10,000 times 58. Oo nga naman. 580,000 lang. Na doble. No? So yun. Wala daw 1.2 million. So kung kwentahin nyo, 580,000, half a million. So, ano yung sinasabi ni Representative Lara na 1.2 or 2.2 million diploma for sale? O, dumedepensa po ang SPUP. Now, depende na po ito mapapatunayan sa hearing. Kung may veracity yung sinasabi ni Representative Jojo Lara, or Joseph Lara. So sa akin mga kababayan, bakit natin ito tinake up? Kasi po, isipin ninyo, ako lang since mainit tayo sa West Philippine Sea, at nangyari itong kay Alice Gu, pero prior na nangyaring kay Alice Gu, nangyari na to. No, nauna tong sa mga Chinese students diyan po sa norte, Cagayan and Tuguegarao, no? Kasi iisipin mo, bakit sila nagko-concentrate diyan? Bakit diyan? May mga EDSA sites diyan Binabantayan nga natin ang ating norte just in case mag-explode yung hindi natin inaasahan.
You cannot, hindi nyo mapipigilan ang mga tao na mag-isip, bakit diyan? Ang dami namang magagandang eskwelahan, magagandang, diba nga, UP Philippines, diyan sa Diliman, Ateneo, diyan sa Katipunan, diba? Oh, magkatabi lang. Nandiyan pa nga yung Mary, ano ba yung isa pang school na pang babae? Magkakatabi, yung magkatabi yan eh. Yung Ateneo, saka yung school na yun, no? Yung mga naggagandahang mga dilag. Oh, di ba? Sa Manila, ang dami. Sa U-Belt. Oh, dami diyan. Doon na lang sa amin, sa top. Di ba? Ang dami rin. Oh, may ano pa nga diyan, yung MIT, di ba? Mapua Institute of Technology, MIT, di ba? Katabi niya si Lyceum. Ay, mali. Lyceum. May isa pa diyan, yung PLM, Pamantasan Lungsod na Maynila, sa loob po yan ng Intramuros. Oh, di ba? Ang dami school. Bakit sa Cagayan? Oh, magtataka kayo. Kasi, niisip ko lang merong EDCA sites eh. Madaling ma-neutralize kung sakasakaling mag-explode nga. Sa ngayon nagpapalipad ng rocket ang nag-military drills ang China doon sa Taiwan eh. Oh, di natin alam kung talagang tototohanin ng mga Chino ang gagawin nila sa mga Taiwanese. Kaya nga ngayon, inopen nga ng Coast Guard yung isa nilang base diyan sa Batanes eh. Oh, di ba? Tama, mali. Kaya lang to, talagang sinaksihan ni Erwin Tulfo. To see is to believe. Sabi niya, tatandaan naman eh. Sabi nga, grad school daw eh. So, there's nothing wrong kung totoo man yan na matatanda kasi sa pag-aaral naman, there's no age limit. Pero gaano katanda ang matanda? Di ba, Carclea? Yun ang tanong natin. Sa bagay, may 80 years old pa nga, nandun pa sa eskwelahan, nabasa ko eh. 80 years old! Nagbe-basic education. Oh, so therefore, there's no limit in education. Life is a continuous education. Pero, hindi pa rin maiwasang magduda. Bakit sa Tugigaraw? Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.